Isang mapagpalat magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At sa mga nanggaling po sa malalayong lugar, maligayang pagdating po sa dambana ng Berhen ng Kapayapaan, mabuting paglalakbay, ang Berhen ng Antipolo. Naway suplian po ng Panginoong Diyos ang inyong pagpaparito at dinggin ang inyong mga padalangin at kahilingan. Mga kapatid, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos na kanyang mga alagad at maging mga disipulo. Ang disipulo po ay ibig pong sabihin nito ay tagasunod. At maraming klase po ng pagsunod sa Diyos. Mayroong nagsusunod sa kanyang utos, gaya pong sinabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa ngayon sa taga-Roma, na ang pagmamahal at pag-ibig sa kapwa ay isang pagsunod sa kautusan. Meron naman din pong pagsusunod o pagiging disipulo sa pagsunod sa Diyos para maging isang lektor, maging isang commentator, o kahit po isang sakristan. Ito din po ay isang pagsunod. Meron din pong pagsunod sa pamamagitan ng pagsimba linggo-linggo o araw-araw. At mayroon din pong pagsunod tulad ng pagiging relihiyoso, pagiging madre, o pagiging isang pari. Subalit sa lahat ng klase ng pagsunod o pagiging disipulo ng Diyos, isa lamang po ang katangian at kailangan. At ito ang nais ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Marunong magmahal sa Diyos ng higit sa lahat, marunong sumunod sa kanyang aral at utos, at higit sa lahat sa kanyang kalooban. Ang totoong tagasunod po ng Panginoong Diyos ay marunong magpaubaya at magparaya ng sariling plano upang magbigay daan sa kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa ating buhay. Ibig pong sabihin, kung tagasunod ka ng Diyos, sundin mo ang plano ng Diyos. Ito po ay pagpapakita ng totoong pagmamahal na kailangan para sa lahat ng tagasunod. Ang pagmamahal ng higit sa lahat para sa Panginoon. Kaya nga po sinabi ng Panginoon sa ating pagbasa din po ngayon, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Pati po plano sa iyong buhay, ipaubaya mo sa ating Panginoon. Totoo naman po, di ba? Walang tagasunod na sarili ang iniisip. Walang tagasunod na ayaw man sumunod sa sinusundan. Walang tagasunod na ang sariling plano at kalooban ang sinusunod. Kung ikaw po ang boss o manager sa iyong trabaho, ay nais po ba ninyo meron kayong empleyado na ayaw sumunod sa inyo? Di ba po? Ayaw po natin. Gusto po natin ang empleyado ay marunong sumunod sa ating utos. At ito'y pagpapakita ng obedience at pagsunod sa atin. Di ba po? Ayaw natin ng isang empleyado na sariling iniisip. Ayaw magparaya. Ayaw magpaubaya. Gusto natin ng empleyado ay marunong magsakripisyo ng sarili para sa kumpanya. Ako po isang formator ng isang seminaryo. At isa po sa mga training namin sa mga seminarista ay ang pagmamahal sa Panginoong Diyos. Marunong magparaya, marunong magpaubaya, marunong maglimot sa sarili, kahit pa ang plano sa buhay. Dito nakikita po sa vow of obedience kung marunong po ba ang isang seminarista na sumunod sa tinig ng ating Panginoong Diyos. Unfortunately po, marami po sa mga seminarista ang lumalabas. Hindi makatiis at ayaw nilang ipagpatuloy ang kanilang bukasyon. Hindi po dahil hindi nila mahal ang Diyos. Hindi po yun ang rason. Mahal po nila ang Panginoong Diyos. Ngunit, hindi siguro nila kayang pasanin ang mabibigat na mga responsibilidad o pantayan ang requirements ng pagsunod sa Panginoong Diyos. Dahil mabigat po
ang kondisyon upang sumunod sa Panginoong Diyos. Kaya po sa banal na misang ito, ipanalangin natin ang mga tinawag ng Diyos katulad po ng mga madre, mga relihiyoso, mga nagpapari upang ipagtuloy nila ang kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. At sa aming mga pari po, mga ganap na po na pari, naway panalangin po natin na gawing priority namin ang Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Dahil dito po nakikita ang paglilingkod sa simbahan kung ang priority mo po ay ang Panginoong Diyos. Kaya panalangin po natin ang mga naglilingkod sa simbahan, mga pari, na naway marunong din kaming sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. At sa ating lahat po, tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo sa ating Inang Maria, nagabayan tayo sa ating paglalakbay, pagsusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos upang tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Amen.